Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dante. Taong 1959, Botolan, Zambales. Maraming hiwaga ang nagtatago sa mga kabundukang umiikot sa lugar ng Botolan. Ang mga engkanto roon, lalo na yung mga nilalang na malapit sa bulkan, ay hindi talaga pangkaraniwan. Hindi na mabilang ang mga taong nagtagumpay na mahanap dito ang kanilang mga karga, dahilan para magkaroon sila ng hindi masukat na kayamanan. Ngunit sa kabila ng mga tanyag na kwento nila, merong isang istorya ang mga matatanda lamang mismo ang nakakaalam. Kwento ito ni Dalum, ang taong binansagan nilang pinakamisteryosong tao sa buong lupain ng Botolan. Marami nang nakasilay dito. Yun nga lang, kapag nakakaramdam yon ng panganib, parang hangin itong naglalaho. Ang mga saksi kay Dalum at sa kamangha-mangha niyang abilidad ay habang buhay na nanindigan at pinatunayan ang mga bagay na kanilang nasilayan. Ayon sa mga ito, binatang-binata pa ang antingerong yon. Hindi rin yun nalalayo sa kanilang itsura at ang mga suot nitong damit, kagaya lang din ang sa kanila. Yun nga lang, kapag tinitigan mo yon ng kabuuan, mapapansin mong nagtatangan ito ng mga bagay na hindi madalas masilayan ng mga mata. Kabilang sa mga bagay na yan ay ang malaking itim na bato na nakabaon sa pinakagitnang bahagi ng dibdib nito. Di man yun direktang ipinapakita, kapansin-pansin ito para sa mga tao dahil sa pula nitong liwanag na may hahalin tulad mo sa liwanag na nagmumula sa dumadaloy na likidong apoy. Dagdag pa ng mga matatanda na yon ang pinakapuso ni Dalum kung saan ito ang responsable sa pagbibigay sa kanya ng batang katawan at hindi kapani-paniwalang lakas. Magmula noong umikot ang istorya ni Dalum, maraming mga taong hinangad na makita siya. Naghanap ito sa mga bundok, ngunit kabiguan lang ang sumalubong sa kanila. Kahit isang maliit na bakas ni Dalum, wala talaga yung nasilayan hanggang sa lumipas na lang lumipas ang panahon at nakalimutan na ng mga ito ang tungkol sa kanya. Sa pagsapit ng taong ito, merong isang desperadong ama sa baryo na naghahanap ng tulong para sa dalawa nitong anak. Dante ang pangalan ng taong yan at kasalukuyang dumaranas noon ng dalawa niyang supling ng karamdamang hindi magamot-gamot. Makailang beses niya na yung ipinakita sa mga kakilala niyang albularyo, pero maging ang mga ito man, walang naitulong sa kanya. Sa loob ng 2 taon niyang paghahanap ng kasagutan sa sakit nito, naging bigo siya. Habang tumatagal, mas lalong lumalala rin ang karamdaman ng dalawa. Nung maitanong niya yon sa isang matandang taga roon sa kanila, isa lang ang nasabi nito at yon ay walang iba kundi biktima ang kanyang aswang ng isang makapangyarihang mangkukulam. Marahil ay sinaunang aral ang ginamit nito, kaya lahat ng lapitan niya walang naitutulong sa kanya. Dagdag pa nito na, hindi balak ng mangkukulam na patayin ng dalawa, bagkus ay plano nitong habang buhay yung pahirapan upang magsilbing pasanin niya. Makinig ka, Dante. 2 lang ang pwedeng puntahan ng buhay mo. Magiging pasanin mo sila at malulubog ka sa kahirapan, o papatayin mo sila at habang buhay kang masasadlak sa pagsisisi. Alin man ang piliin mo sa mga yan, hindi magiging maganda para sa iyo. Simulan mo ng magdasal at umisip ng paraan kung paano ka makakatakas sa tanikalang nakapulupot sa katawan mo. Magnilay-nilay ka at kung kaya mo, pilitin mong ibalik sa itaas ang iyong pananampalataya. Siya na lang ang makakapitan mo
Wala nang iba. Payo ng matanda sa kanya. Magmula noong marinig ni Dante ang tungkol dito, nagkaroon siya ng kaliwanagan sa madilim niyang isipan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagbalik tanaw sa kanya ang mga kwentong minsan niyang narinig noong siya ay bata pa. Sa puntong yon, nagdesisyon itong si Dante na hanapin si Dalum. Hindi man siya sigurado kung makikita niya ito. Ang mahalaga, nagbakasakali siya. Ang kaso lang, kagaya ng mga taong naghahanap sa antingerong yon, naging bigo rin siya. Kalaunay unti-unti na siyang nawala ng pag-asa at kasabay nito ang tuluyan niyang pagkasadlak sa matinding kahirapan. Lumipas pa ang mga buwan. Natuklasan na ng kanyang pamilya ang pagkakalulong niya sa bisyo. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo hanggang sa tuluyan na nga siya nitong hiwalayan. Isinama nito ang dalawa niyang anak na may sakit pabalik sa lugar ng mga kaanak nito. Bagaman gustong-gusto niya yung pigilan, hindi niya na yun nagawa pa buhat sa matinding kalasingan. Pagpatak ng sumunod na araw, tumambad sa kanyang harapan ang napakatahimik nilang pamamahay. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga anak pero hindi niya na yon nakita pa. Kalaunay na numbalik sa kanyang memorya ang tungkol sa mga nangyari noong nagdaang gabi. Sising-sisi noon si Dante dahil sa hindi niya maisip kung papaano sila umabot sa ganoong sitwasyon. Matinding kalbaryo man yun para sa kanya. Hindi na niya sinubukan pang hanapin ang mga ito. Sa halip, itinuloy niya ang kanyang bisyo hanggang sa sumapit ang kapistahan ng kanilang lugar. Sa totoo lang pinuno, tanggap na niya ang ganoong tadhana ng kanyang buhay. Maliban sa pagbibisyo, wala na siyang iniisip pa. Aminado rin siyang patapuna ang buhay niya, kaya nakahanda siya sa anumang mangyayari. Subalit pagpatak ng bisperas ng pista, habang masaya silang nagiinuman sa tabilang ng daan, meron siyang napansing isang matandang dumaan na nakasuot ng napakaputing damit. May puti rin yung talokbong sa ulo, kaya hindi niya yun gaanong namukhaan. Paglayo naman ng taong yon, agad naman niya itong itinuro sa kanyang mga kaibigan, pero wala naman yung nakitang taong sumakto sa kanyang deskripsyon. Dahil dito, naging katatawanan siya sa kanilang grupo. Pagpatak ng hating gabi, nang wala na silang pambili ng alak, nagdesisyon na silang tapusin doon ang kanilang pagsasaya. Maya-maya pa, tuluyan na ring nagkahiwa-hiwalay ang kanilang grupo, kaya minabuti naman niyang umuwi na. Ngunit, pagbukas naman niya ng pinto ng bahay niya, bigla namang tumambad sa kanya ang matanda na nakaupo sa may bandang hagdan papaitaas. Kahit napakadilim sa lugar na yon, agad nitong nakuha ang kanyang atensyon dahil sa puting liwanag na pumapaikot dito. Paglalarawan niya sa matanda, mapuputi ang buhok nito at meron yung dilaw na mga mata. May hawak din yung tungkod na nagliliwanag, tapos habang tinitingnan niya yon ng matagal, parang nanlalabo ang kanyang paningin. Di niya rin mawari pero pakiramdam niya hinihigop ng matandang yon ang kanyang kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan naman siya nitong isarado ang pinto. Nang marinig naman yun ni Dante, agad naman niya itong sinunod, dala ng matinding kalasingan. Ayon nga sa kanya, kung nataong hindi siya lasing noong mga sandaling yon, maaaring kumaripas na siya ng takbo. Ang problema lang, masyado nang malalim ang tama ng alak sa kanya para makaramdam siya ng kahit maliit man lang na takot. Pagsarado naman niya ng pinto, agad namang tumayo ang matanda kasabay ng dali-dali nitong paglapit sa kanya. Hindi niya yun nasilayang humakbang pero sa isang kisap mata naroon na ito sa harapan niya.
Nagsimula na rin itong magsalita at ang mga katagang binitawan nito nagdulot ng pag-asa sa puso ni Dante. Matapos namang masambit ng nilalang ang kanyang pakay, kagaya ng kwento ukol kay Dalum, bigla na lamang yung naglaho sa hangin. Sa pagkawala nito, tumahimik ang buong paligid. Lahat ng tinig at huni na minsan niyang narinig, unti-unti na ring nawala. Maya-maya pa, pag-upo naman niya, agad naman niyang naramdaman ang pitik ng alak sa kanyang katawan. Hindi naglaon, di niya napansin na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan pagising niya, agad namang sumariwa sa kanya ang lahat ng mga nakita niya sa panaginip. Matagal na panahon nang gumagala si Dante sa mga kabundukan ng kanilang lugar, kaya hindi niya maipagkakaila lahat ng kanyang mga nakita ay pawang pamilyar. Dahil dito, tiningnan niya yon bilang isang senyales ukol sa kinaroroonan ng matandang nakausap niya. Habang tumatagal din ang kanyang pag-isip ukol sa bagay na yon, nagkakaroon siya ng hinala na ang matandang nakita niya at ang binatang si Dalum ay iisa. Imposible man yung paniwalaan sa una. Alam ni Dante na hindi ito malabong mangyari. Di man siya sigurado sa kanyang nais, naglakas loob siyang tahakin ng daan patungong bundok. Bawat lugar na kanyang nasilayan sa panaginip, pinaghirapan niya talagang puntahan hanggang sa kalaunay meron na siyang mga nakitang senyales na makapagpapatunay sa kanyang mga nasilayan sa panaginip. Dapit hapon na noon, nang marating ni Dante ang isang masukal na gubat sa gilid ng malaking lawa. Nasa kalagitnaan yon ng bundok, kaya tanaw na tanaw niya mula roon ang ganda ng paligid. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang tumama sa pinakagitna ng gubat na kinaroroonan niya ang huling liwanag ng araw bago sumapit ang gabi. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya nasilayan ang isang natatagong pinto sa katawan ng isang matandang puno. Nagliliwanag ang hawakan nito, kaya bago pa man yun mawala sa kanyang paningin, dali-dali niya na yung nilapitan. Pagdating naman niya sa harapan ng puno, hindi na siya nagdalawang isip pa, nabuksan ang natatagong pinto. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang makipot na silid na punong-puno ng mga kagamitang animoy na limot na ng panahon. Sa pinakagitna nitong bahagi, may nasipat siyang rebulto ng matandang nakaupo na may hawak-hawak na libro. Paglapit naman niya rito, bigla namang sumarado ang pinto na hinayaan niyang nakabukas, dahilan para mabilis na balutin ng kadiliman ang buong paligid. Di naman tumagal ang kadilimang yon, sapagkat agad din namang suminde ang mga sulo na nagbigay ng liwanag sa paligid. Matapos ng mga pangyayari, laking gulat na lamang niya nang umahon mula sa bato ang isang binata. Kagaya sa rebulto ng matandang una niyang nakita, may dala-dala rin yung libro. Maya-maya pa, nang masipat naman siya nito, agad naman yung lumapit kasabay ng pagpapakilala nito. Dalum ang pangalan ko. Masaya ko't nahanap mo ang silid na pinagtaguan ko sa mahabang panahon. Nakalimutan na ako ng lahat. Pero alam ko, mananatiling buhay sa inyo ang tungkol sa aking kwento. Siya nga pala, hindi ka napadpad dito dahil sa swerte o pagkakataon. Kaya mo ako nakita sapagkat ginusto ko rin yon. Ngayon, Dante, pag-usapan natin ang hinihiling ng puso mo. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman ni Dante ang sinabi nito, maging siya man ay halos hindi makapaniwala sa mga katagang kanyang narinig. Sa punto ring yan,
Aminado siyang napatunayan na niya ang katotohanan ukol sa pinakamisteryosong antingero sa kabuuan ng kanilang lupain. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, nalaman ni Dante na hindi saklaw ng buhay at kamatayan ang kaluluwa nito. Literal na mas maunlad na yon kaysa sa kahit anumang nilalang at halos kaya na rin itong gawin ng lahat. Yun nga lang, para mapanatili ang ganun nitong estado, naging limitado na lamang ang mga lugar na pwede niyang puntahan. Di rin siya maaaring tumagal sa labas ng kanyang tahanan ng isang araw dahil masyado itong mapanganib para sa kanya. Sa sandaling napansin niyo ng mga bathala, paniguradong mapaparusahan siya nito buhat sa kanyang mga ginawang paglabag. Itinuturing na walang kapatawarang kasalanan ang ginawang ganon ni Dalum. Dagdag pa nito na ang mga inilahad nito sa kanya ay ang mga parusang pinagsisisihan niya ng husto. Upang mapanatili naman ang kanyang wisyo sa walang katapusang buhay niya, nagkaroon sila ng kasunduan ng mga bathala. Kasunduang magbibigay ng panibagong pag-asa sa tao na hangad niyang matulungan. Yun nga lang, magagawa niya lang ito isang beses sa loob ng 200 taon. Sa kabuuang buhay ni Dalum, nasa 3 pa lamang ang taong natulungan niya. Bawat isa sa mga ito, kayamanan at kapangyarihan, ang sentro ng hangarin ng kanilang puso. Nauunawaan naman niya ito, lalo pat minsan na rin siyang naging tao. Pagtatapat pa nito sa kanya na, alam niyang hindi doon nalalayo ang hangarin ni Dante sa kanya. Nang marinig naman ni Dante ang lahat ng yon, wala siyang ibang hiniling, kundi ang hangarin niyang magkaroon ng kaalaman para maunawaan ang karamdaman ng kanyang mga anak. Nais niya ring malaman kung sino ang nilalang na nagparusa rito para magawa niya yung magantihan. Mariin din niyang inilahad na sa mga oras na yon, ito ang kahilingang sinisigaw ng kanyang puso. Matagal na panahon na rin niyang inasam na makaganti. At sa tulong ni Dalum, alam niyang hindi ito magiging imposible. Dahil sa direkta niyang kahilingan, lubos naman itong ikinagulat ng antingero. Ang inaasahan kasi nito, uunahin ni Dante ang kanyang sariling kapakanan at kaginhawaan. Sa loob kasi ng ilang taong pagmamasid niya rito, wala siyang ibang nakita kundi ang kagustuhan nitong maiangat at mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Alam din niyang matindi ang paghahangad ni Dante ng walang katapusang salapi, kaya inaasahan na niyang yon ang magiging pangunahin nitong kahilingan. Ngunit sa isang banda, nakaramdam ng pagkabigo si Dalum sa mga hula niya. Medyo naging interesante rin yun sa kanya. Lalo pat siya ang taong di man lang nakaranas na magkaroon ng sariling pamilya. Sabihin mo, bakit nagbago ang pananaw mo sa buhay? Araw-araw kitang pinagmamasdan at hindi ako nagkamali sa pagkakakilala ko sa iyo. Nang marinig naman ni Dante ang sinabi ng antingero, tiningnan naman niya yon ng mata sa mata, kasabay ng pagsagot niya rito ng, dahil sa pamilya. Kaya ako gusto ng maraming salapi ay dahil sa kanila. Nauunawa mo naman siguro kung paano umiikot ang mundo natin, di ba? Kagaya ko, Dalum, kailan may hindi mo rin mauunawaan ang panig ko. Pero sa ngayon, kaalaman ang gusto kong makuha. Mas mapapanatag ako kung matutulungan ko sila. Yon ang pinaka-importante sa lahat. Dahil sa kanyang sinabi, humanga naman ang antingero. Sa tinagal-tagal na kasi nitong pamumuhay sa mundo, aminado itong hindi nito naunawaan ang ganoong uri ng aral. Hindi niya rin may pagkakailang. Sinubukan niyang alamin ang tungkol sa bagay na yon, pero naging mahirap yun para sa kanya dahil sa nabubuhay siya ng nag-iisa. Matapos namang marinig ni Dalum ang lahat, may kinuha itong puting bato
na napapaloob sa mutya nitong nakabaon sa kanyang dibdib. Pag-abot naman ni Dalum ng bagay na yon, inilahad nito sa kanya na sa batong yon makukuha ang lahat ng kanyang inaasam. Dagdag pa nito na kapag nakuha na niya ang karunungang kanyang hinahanap, kailan may hindi nababalik sa dati ang pamamaraan ng kanyang pag-iisip. Lalawak ang kanyang kaalaman at mararamdaman niyang parang iba na siya sa lahat. Bago rin siya umalis sa lugar nito, mariin siya nitong pinaalalahanan na huwag masyadong ituon doon ang kabuuan ng kanyang atensyon sa kadahilan ng gano'n ang nangyari kay Dalum bago ito nalagay sa ganoong sitwasyon. Naisin man nitong mawala sa mundo para makapagpahinga, alam nitong hindi niya yun magagawa. Nang marinig naman ni Dante ang tungkol dito, agad naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti na siyang nagkakaroon ng karunungan sa lahat ng bagay na kanyang hinahanapan ng sagot. Naging klaro na rin sa kanya noon ang kalagayan ng kanyang anak at kalaunay nalaman na rin niya kung papaano yun malulunasan. Sa kasagsagan ng kanyang paghahanap sa kinaroroonan nito, minabuti naman niyang isabay ang paghahanap ng lunas para sa mga dinadala nitong karamdaman. Hindi naglaon nang marating na niya ang baryo ng kamag-anak ng kanyang asawa, dali-dali naman siyang pumanhik sa mismong pamamahay ng mga magulang nito. Nakatirik yun malapit sa isang bukid, kaya hindi rin naging madali para sa kanya na yon ay mapuntahan. Ngunit sa kabila nito, nagawa niya pa rin tong maging posible. Pagsilay naman niya sa bahay na yon, agad namang bumungad sa kanya ang ilan sa mga anak niyang naglalaro sa labas. Dahil sa kanyang mga nakita, dito niya nakumpirmang doon nga nanuluyan ang kanyang asawa. Pagpasok naman niya sa bakuran, masaya naman siya nitong sinalubong. Kahit papaano natuwa rin noon ang kanyang asawa, gawa nang bumalik siya. Sa kanilang pag-uusap, agad naman siyang humingi ng tawad kasabay ng kanyang pagtapat ukol sa bago niyang kaalaman. Noong una, hindi pa yun gaanong naniniwala sa mga sinasabi niya, pero kalaunay napilitan din ito dahil sa nakita nitong seryoso si Dante sa mga bagay na kanyang sinasabi. Isipin ninyo, wala siyang kaalaman pagdating sa panggagamot, pero sa tulong ng bato na nagbibigay sa kanya ng karunungan, nagawa niyang makontra ang lahat ng sakit na iniihip ng mangkukulam sa mga anak niya. 3 araw lang ang dumaan, napansin nilang unti-unti nang bumabalik ang lakas ng katawan nito. Hindi nagtagal, sa tulong na rin ng mga bulong ni Dalum sa kanya, nalaman niya ang pinakapakay nung nilalang na gumagambala. Ayon dito, hindi nagpapalipad ng sakit ang mangkukulam para lamang sa kagustuhan nitong makapaminsala. Likas na rito ang paggawa ng ganoong bagay para masustentuhan ang pagkain ng mga alipin nitong aswang. Dagdag pa nito na ang kanyang anak ang pinakamatagal nitong ginatasan dahil karamihan sa mga naging biktima nito namamatay ng maaga. Humanga rin si Dalum sa lakas ng mga anak niya, kaya nagdesisyon na itong tulungan siya. Nang malaman naman nila ang eksaktong kinaroroonan ng matandang mangkukulam, agad naman silang nagsagawa ng plano para mapuntahan ito. Dahil sa sumpa ni Dalum, naging limitado ang kanilang oras, kaya bawat parte ng napag-usapan, maingat na ginawa ni Dante. Hindi nagtagal, nung mahanap na niya ang eksaktong pamamahay nito, hindi niya na yun nilubayan. 1 linggo rin siyang nagmanman sa bahay hanggang sa masipat na niya ang mga aliping aswang nung matanda. Base sa mga nakita ni Dante, nasa humigit 6 ang mga nilalang na kasalukuyang alipin nito. Gumagamit din yun ng isang mahiwagang bagay para mailapat ang mga atay at parte ng baga na nakukuha nito sa kanyang anak. Gabi-gabi, gumagawa ng engkantasyon ng matanda para makakuha ng pagkain.
Bagaman imposible itong mangyari, inilahad sa kanya ni Dalum na may mga aswang talagang ganon ang pamamaraan sa panginginain. Alam kong walang makakapagtutol nito sa kadahilan ng mismong mga albularyo ang nakapagpatunay nito. At alam nyo ba, na kapag nakain ng laman loob ng isang tao, gamit ang ganoong estilo, naghihilom yon sa tulong ng hilot at lunas. Sa pagsapit naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, agad namang nagpakita si Dalum sa kanya. Paglabas nito sa lagusang ginawa nito sa puno, agad namang naramdaman ng mga aswang ang nag-uumapaw nitong presensya. Ultimo yung matandang mangkukulam na nagpapahinga na, bigla na lamang nagising. Kaya nila yung nalaman ay dahil sa nakita nilang nagbukas ito ng gasera. Sumilay din yun sa labas ng bahay na parang meron itong hinahanap. Nang masipat naman ni Dalum ang ginawa nito, agad naman yung nagbigay abiso sa kanya. Ayon dito, siya na ang bahala sa lahat, kaya mas mainam na maghintay na lamang siya sa kanyang pinagtataguan. Dagdag pa nito na magiging mabilis ang mga mangyayari, kaya pag sumikapan niyang masilayan yon ng sarili niyang mga mata. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong paglaho. Sa sobrang bilis ng pagtahak nito ng daan, inakala niyang nakalutang lang yon sa ere. Maya-maya pa, pagdating naman ito sa bahay ng matanda, agad naman itong humugot ng sandata sa mutyang nakabaon sa dibdib nito. Paghugot naman ito ng mga nagbabagang tabak, walang patid naman itong pinag-uundayan ng saksak ang mga nilalang. Dala na rin ng lakas at husay ni Dalum pagdating sa pakikipaglaban, hindi na nagawa pa ng mga aswang na makapagpalit ng anyo. Bago pa man kasi makakilos ang mga ito, tumarak na sa kanila ang tabak na siya namang naging sanhi ng agarang pagkalusaw ng kanilang mga katawan. Pagkapas lang naman ni Dalum sa mga nilalang na yon, agad nitong tinadyakan ng pinto ng bahay hanggang sa makaharap na nito ang matandang mangkukulam. Pagtaga naman niya sa ulo nito, nagawa naman yung masalag ng matanda gamit ang latigo na may mga nakabaong mutya. Akala nung mangkukulam, makakaya niya makipagsabayan kay Dalum. Pero di pa man yun nakakapagbitaw ng atake, nagawa na siya nitong mahawakan sa leeg. Sapat na ang pagkakataong yon upang itarak nito ang nagbabaga nitong tabak sa kanyang tiyan. Pagtagos naman ng talim nito, parang kandilang nalusaw ang matanda. Sinubukan pa nitong labanan ng mga sumpa ng tabak pero kalaunay natalo rin ito. Paglabas naman ni Dalum sa bahay na yon, agad naman yung naglakad papalapit sa kanya. Ngunit hindi pa man ito nakakalapit, bigla itong tinamaan ng malakas na kidlat na nagmula sa langit. Dahil sa pangyayari, agad namang naglaho ang antingero. Hinanap pa ito ni Dante pero hindi niya na yun nakita pa. Nang mapagtanto niyang masyado ng imposible na hanapin si Dalum sa lugar na yon, napilitan na rin siyang maglakad pabalik sa tahanan ng pamilya ng kanyang asawa. Ilang araw matapos ang insidente, sinubukan niyang muling hanapin ang tirahan ni Dalum. Matagumpay naman siyang nakabalik, pero pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Sa loob ng silid, nakita niya ang binatang si Dalum na isa ng ganap na purong bato. Sa paanan nito, meron siyang nakitang sulat ng pasasalamat. Nakalahad din doon ang mga totoong nangyari sa kanya. Kaya nung mabasa ni Dante ang tungkol sa bagay na yan, hindi niya maiwasang mapaiyak. Ayon kay Dalum, sumpa sa kanya ang pagtulong sa tao at para mabasag ang sumpa ng walang hanggang pagkabuhay, kailangan niyang tulungan ng taong may ganoong hangarin sa kahilingan nito. Dagdag pa nito na, nung malaman niyang kahilingan ni Dante,
Nakaramdam siya ng pag-asang matagal nang nawala sa kanya. Isang pag-asang hindi nalalayo sa kanilang mga sitwasyon. Taos-puso rin itong nagpasalamat dahil sa wakas nakamit na niya ang nag-iisa niyang pangarap. Nang mabasa naman ni Dante ang tungkol dito, bilang pagpapakita ng respeto kay Dalum, hindi niya ginambala pa ang tahanan nito. Ang mas nakakapagtaka pa, yung sulat at yung estatwa ni Dalum ay para bang buhangin na hinangin. Lumipas ang maraming taon. Kailan may hindi nakalimutan ni Dante ang tungkol sa istorya ng misteryosong antingero ng Zambales. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sayang no, alam nyo kung hindi naging abo yung estatwa nito ni Dalum tsaka yung sulat niya, meron sana tayong matibay na ebidensya para sa kwento na to eh. Kaso, naging abo eh. Kaya, sayang lang. Pero alam nyo, tong kwento na to sobrang nakakalungkot naman talaga no. Kasi, isipin niyo ilang daan taon nang nabubuhay itong si Dalum. Diba? Tapos yung pakiramdam niya, para siyang normal na tao lang. E di syempre, nararamdaman niyang magutom, masaktan, malungkot. Isipin nyo ilang daang taon, tas lungkot na lungkot siya sa buhay niya siguro. Kaya nung nakakita siya ng tsansa na pwede na siyang mamatay, ginrab niya na yun ng walang pagdadalawang isip. So para sa akin, tama naman talaga rin si Dalum na talagang sobrang kakaiba yung hiling ni Dante. Kasi tayo, wag na nating lokohin yung mga sarili natin. Pare-parehas nating hihilingin na magkaroon tayo ng marangyang buhay tsaka sobrang daming pera. Kasi alam naman nating lahat na sa panahon ngayon, yan talaga yung nagpapatakbo ng mundo eh. Diba? Pag marami kang pera, maraming sasamba sa'yo. Marami kang pera, marami kang kaibigan. Sobrang dami niyang benepisyo. So, matik yan. Kapag tinanong ka ng kung sinong genie o kung sino mang diwata o na kung anong gusto mo, matik yan talaga unang papasok sa isip mo. Kaya, takang-taka si Dalum sa hiniling ni Dante na gusto nilang makaganti. Diba? Kasi nga, sobrang mahal niya yung pamilya niya eh. Diba? Pero siguro may mga iilan sa atin na katulad ni Dante, yun lang rin yung hihilingin. Yung makagante o mapagaling yung mga mahal nila sa buhay. Alam ko, marami sa atin ang hihiling yan. Pero, syempre, majority, sama nyo na ako, yun talaga yung hihilingin natin. Diba? Sa akin lang yun pero syempre, kayo pa rin. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Ang kwentong ito ay